Alam mo ba kung ano yung nakakatuwa sa journey ni Alex Iyala? Hindi naman siya biglang sumulpot at naging tennis star overnight. Matagal na pala siyang naghahanda para sa moment na nararanasan niya ngayon. At kung tutuusin, mas interesting pa yung mga pinagdaanan niya bago niya nakuha yung malaking trophy kaysa sa mismong trophy na hawak niya ngayon. Kasi isipin mo, 21 years old ka pa lang, tapos nakakaharap mo na yung ilan sa pinakamalalaking pangalan sa women's tennis. At ang mas nakakagulat, hindi ka lang nakikipagsabayan sa kanila, tinalo mo sila. At ngayon, may WTA title ka na. Pero bago natin pag-usapan kung paano niya ginawa iyon, balikan muna natin kung saan talaga nagsimula ang lahat. Si Alex Iyala ay nagsimulang maglaro ng tennis noong 4 na taong gulang pa lang siya. Yung edad na karamihan sa atin, ang iniisip pa lang ay kung anong laruan ang gusto nating bilhin. At hindi rin naman nakakagulat kung bakit maaga siyang nahilig sa sports. Lumaki siya sa isang pamilya na talagang close sa athletics. Ang kanyang nanay naman ay dating competitive swimmer at naging bahagi ng Philippine team. Naglalaro rin ng competitive tennis ang kanyang kapatid na lalaki, kaya bata pa lang si Alex, exposed na siya sa training, competition at discipline. Pero syempre, hindi ibig sabihin na dahil athletic ang pamilya niya, automatic superstar na siya. Kailangan pa rin niyang paghirapan yon. At malaking bahagi ng early tennis journey niya ang kanyang lolo. Siya ang unang coach ni Alex noong bata pa siya. Dito niya nabuo yung foundation na kakailanganin niya sa mga susunod na taon. At habang lumalaki si Alex, napansin na rin ng mga tao na may kakaiba sa kanyang laro. Hindi lang dahil magaling siya, may focus, composure, at parang hindi siya madaling ma-intimidate kahit mas malaki o mas experienced ang kalaban. Pero may isang malaking desisyon na kailangang gawin ang pamilya niya habang bata pa siya, at ito yung pagpunta niya sa Spain. Noong 13 years old si Alex, lumipat siya sa Mallorca para mag-training sa Rafa Nadal Academy. Ngayon, isipin mo muna kung gaano ka bata ang 13 anyos. Teenager ka pa lang. Tapos maninirahan ka sa ibang bansa para habulin yung isang pangarap na hindi naman guaranteed na matutupad. Malayo sa bahay, sa pamilya, at surrounded ka ng mga batang galing sa iba't ibang bansa na pare-parehong gustong maging professional tennis player. Hindi madaling environment yon, kasi doon, hindi sapat na ikaw ang pinakamagaling sa hometown mo. Kailangan mong patunayan araw-araw na kaya mong makipagsabayan sa mga pinakamagagaling na player sa mundo. At doon lalo nahasa si Alex. Kasi kapag professional athlete ka, hindi naman araw-araw panalo. May mga araw na pagod ka. May mga araw na hindi gumagana yung shots mo. At may tournaments na talo ka agad. Pero yun nga ang mahalaga sa journey niya. Hindi siya nagmadali. Unti-unti niyang binuo yung career niya. Hanggang sa dumating yung tournament na nagpabago sa tingin ng maraming tao sa kanya. Miami Open. Dito talaga maraming napatingin kay Alex at napasabi ng, wait lang, sino to? Pumasok siya sa tournament na hindi naman kabilang sa mga pinakamalalaking pangalan. Pero habang tumatagal ang tournament, isa-isa niyang tinatalo ang mga malalakas na player. Tinalo niya si Jelena Ostapenko, tinalo niya si Madison Keys. Pero yung sumunod na nangyari, doon talaga napataas ang kilay ng maraming tennis fans. Iga Swiatek. Kung sumusubaybay ka sa women's tennis, alam mo kung gaano kalaking pangalan si Swiatek. Grand Slam champion. At isa sa mga player na kapag nakita mo sa draw, alam mong hindi magiging madali ang laban. Pero hindi natakot si Alex at tinalo niya si Swiatek. Biglang nagbago ang tingin ng maraming tao sa kanya. Hindi na lang siya yung promising young player mula sa Pilipinas. May kakayahan na talaga siyang talunin ang mga elite players at doon nagsimulang maging mas interesting ang karir niya. Pero eto yung problema kapag bigla kang sumikat. Kapag wala pang nakakakilala sa'yo, okay lang matalo. Pero kapag nagsimula ka ng manalo, may expectation na. At mukhang doon din unti-unting natutunan ni Alex kung paano humarap sa pressure. Nagpatuloy siya sa pag-akyat, nagkaroon siya ng malalaking resulta at eventually nakapasok siya sa top 50 ng women's tennis. Pero pagdating ng 2026, parang may bagong level na naman siyang ipinakita. At may isang tournament ngayong taon na magandang example niyan, Wimbledon. Isa ito sa pinaka-prestigious na tournament sa tennis. At dito, muli niyang nakaharap si Iga Swiatek. Pero ang interesting sa story na to, may history sila. Si Swiatek ay naging bahagi rin ng graduation ceremony ni Alex sa Rafa Nadal Academy at ilang taon pagkatapos noon, nagkaharap sila sa Wimbledon. Pero ngayon si Alex ang nanalo. Ang dating batang nakatanggap ng diploma sa isang tennis academy, ngayon ay siya nang tumalo sa isang dating Wimbledon champion. At umabot si Alex sa 4th round ng Wimbledon. Hindi maliit na bagay iyon, lalo na para sa isang player na patuloy palang umaakyat sa rankings. Pero kung akala natin iyon na ang pinakamalaking moment niya ngayong taon, hindi pa, kasi may Washington pa. Dito
dito talaga nagbago ang lahat. Sa Mubadala DC Open, hindi naging madali ang journey ni Alex. Kailangan niyang harapin ang ilang malalakas na players bago makarating sa final. At habang tumatagal ang tournament, mas nagiging obvious na may something special na nangyayari. Hanggang sa umabot siya sa final. At doon, si Jessica Pegula ang naghihintay. Si Pegula ay hindi basta-bastang opponent. Top seed siya, experienced, at sanay sa pressure ng big matches. Kaya kung titingnan mo sa papel, talagang napakalaking challenge para kay Alex at hindi rin naging magandang simula para sa kanya. Nakuha ni Pegula ang first set, so kung ikaw si Alex, isang set na lang ang pagitan mo sa pagkatalo pero hindi siya bumigay. At habang tumatagal ang match, unti-unting nakukuha ni Alex yung momentum. Nagkaroon pa ng rain delay, naantala ang laban. Kailangan nilang ituloy sa ibang oras. At kapag professional tennis player ka, hindi lang physical strength ang kailangan mo. Kailangan mo ring kontrolin yung isip mo. Kasi kapag na-stop ang momentum mo, madaling ma-frustrate. Pero nang bumalik ang laban, parang mas determined pa si Alex. At doon na niya tuluyang kinuha ang match. Nang matapos ang final, champion si Alex Ayala at doon niya isinulat ang pangalan niya sa Philippine tennis history. Siya ang naging unang Filipino player na nanalo ng WTA Tour level singles title. Hindi lang malaking panalo, historical win talaga. At syempre, may prize money din. Nakakuha siya ng $252,000 dolyar para sa championship. Malaking halaga iyon. Pero honestly, mas malaking bagay kaysa sa pera yung ibig sabihin ng panalong iyon sa career niya. Kasi kasama ng title ang malaking ranking points. At dahil doon, umakyat pa siya sa career high ranking at pumasok sa top 20. So from being a young player, na kailangang ipakilala muna ang sarili niya. Ngayon, kapag nakita mo ang pangalan ni Alex sa isang tournament draw, alam mo nang hindi siya basta-basta. At ito yung part na personally interesting sa story niya. 21 years old pa lang siya. Ibig sabihin, hindi pa natin nakikita kung ano talaga ang peak ng career niya. Baka itong Washington title ay simula pa lang. Baka next time, mas malaking tournament naman. Baka Grand Slam. At oo, malaking sabihin nun. Pero at least ngayon, alam na nating posible. Kasi ilang beses na niyang pinakita na kaya niyang talunin ang mga players na dati ay parang sobrang layo sa kanya. At kung tutuusin, yun ang pinakamagandang part ng kwento ni Alex Ayala. Hindi lang yung trophy, hindi lang yung ranking, hindi lang yung prize money, kundi yung fact na nagsimula siya bilang isang batang 4 na taong gulang na may raketa sa kamay. Lumaki siyang may pamilyang sumuporta sa kanyang passion. Nag-sacrifice siya noong bata pa siya para pumunta sa Spain. Nag-training siya sa isang environment na puno ng future tennis stars. Dumaan siya sa losses, dumaan sa pressure. At ngayon, isa na siya sa mga player na pinag-uusapan ng tennis world. At para sa atin dito sa Pilipinas, may dagdag na meaning iyon. Kasi hindi araw-araw may Filipino athlete na nakakarating sa ganitong level ng isang global sport. Kaya kapag nakita mong may maliit na Philippine flag sa tabi ng pangalan ni Alex Ayala sa isang international tournament, alam mong hindi lang isang tennis player ang kumakatawan doon. May isang buong bansa na nakatingin.